Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Bagong rule at format ng PBA sa Governors Cup. Maverick Ahanmisi nagdedelikado sa lineup ng Barangay Ginebra. Ngayong tapos na nga ang kampanya ng Barangay Ginebra ngayong All-Filipino Conference, ay expected nga na magkakaroon ng pagbabago sa lineup ni Coach Tim Cone, lalo na't dismayado itong si Al Francis Chua sa kanyang kupunan. Alam naman natin, pag sinabing Barangay Ginebra, it's either makakapasok sa finals o makukuha ang kampyonato. Yan nga yung ine-expect ni Al Francis Chua sa kanyang kupunan. Pero hindi nga yan nangyari matapos silang ilaglag ng Meralco Bolts sa semifinals. Kaya naman, magkakaroon nga ng player movement ang Barangay Ginebra at isa nga sa pinaka nagdedelikado ngayon sa Barangay Ginebra lineup ay itong si Maverick Ahanmisi. Maraming ang Barangay Ginebra fans ang nagsasabi na hindi nga raw naramdaman si Maverick Ahanmisi, lalong-lalo na sa huling laro ng Ginebra sa semifinals. At mukhang isa si Al Francis Chua sa mga dismayado sa pinakita ni Maverick Ahanmisi. Dahil isipin nyo, napakalaking kontrata ang hiningi ni Ahanmisi para lang pumirma sa Barangay Ginebra. Pero ang resulta, para nga lang itong role player. At kitang-kita yan ngayong All-Filipino Conference. Mas naramdaman pa nga ng Barangay Ginebra itong kanilang rookie na galing bench na si Rafael Cu, kung saan napakalaki ng kanyang naging impact ngayong All-Filipino Conference. Hindi gaya ni Maverick Ahanmisi na hindi talaga naramdaman. Kaya naman, ayon nga sa mga trusted source, ay isa si Maverick Ahanmisi sa mga nagdedelikado at ino-offer na ng Ginebra management sa ibang kupunan para sa trade. Meron na nga ring mga nakikita si Al Francis Chua na mga player pagdating sa trade. At napakalaki nga ng tsansa na isa si Maverick Ahanmisi sa gagawin nilang trade asset para matuloy ang trade. Panigurado, merong magsasabi dyan na nasa adjustment period pa rin itong si Maverick Ahanmisi sa sistema ni Coach Tim Cone. Hindi nga yan ang problema kay Maverick Ahanmisi. Talagang hindi siya bagay sa sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense dahil mas effective ang laro ni Ahanmisi kapag mas matagal na sa kanya ang bola. Isa pa sa dahilan kung bakit napakalaki ng chance na i-trade na ng Ginebra itong si Maverick Ahanmisi ay magbabalik na nga si Jamie Malonzo, lalong-lalo na itong si Jeremiah Gray ngayong nakarecover na sa kanyang ACL injury. Kaya lang namang kinuha ng Barangay Ginebra itong si Maverick Ahanmisi ay inawala nga si Jeremiah Gray sa kanilang lineup. At ngayon nga na nakarecover na ang nasabing gwardya ay balik na nga sa original lineup ang Barangay Ginebra. Ayon nga sa mga source ay ino-offer na ng Barangay Ginebra itong si Maverick Ahanmisi sa Magnolia Hotshots at Northport Batampier. Mukhang may target player nga si Al Francis Chua sa Magnolia Hotshots at Northport Batampier. Kaya dyan nila ino-offer itong si Maverick Ahanmisi. Kung matatandaan nyo sa nakaraan nating video ay nasa radar ngayon ni Al Francis Chua si Gio Alalon matapos itong ilagay ng Magnolia Hotshots sa trading block. At mukhang si Ahanmisi ang ibibigay ng Barangay Ginebra, padadaanin lang sa Northport to Magnolia para makuha si Gio Alalon. Kung si Maverick Ahanmisi ay nagdedelikado sa lineup ng Barangay Ginebra, ay meron namang bagong rule at format ang PBA sa paparating na panibagong season. Maraming ang magagandang balitang inilabas si Commissioner Willie Marshall para sa paparating na panibagong season. Pinakamainit nga yung no height limit para sa PBA imports.
Pero ang isa nga sa mga nakakaintriga na inilabas ni Commissioner Willie Marcial ay magkakaroon ng bagong format ang paparating na Governor's Cup. Ayon nga mismo kay Come Marcial sa kanyang naging press con interview ay ang 12 teams sa PBA ay hahatiin sa dalawa, Group A and Group B. Double round robin, 2 beses nilang makakarap ang kanilang kagrupo at magiging crossover ang quarterfinals. Wala na ngang twice to beat advantage. Pahahabain na nga nila ang PBA playoffs kung noon sa quarterfinals ay twice to beat. Sa bagong format ng PBA ay magiging best of 5 na. Ang semifinals at finals naman ay best of 7. At ang dahilan nga kung bakit binago ng PBA ang format ng Governor's Cup ay gusto nga raw ng PBA board ng bago na aabangan ng mga PBA fans. Para sa akin mga chong ay maganda yung bagong format ng Governor's Cup kung saan wala nang twice to beat advantage. Mas mabibigyan na nga ng chance yung mga nasa ibaba ng team standings kahit pa number 1 team ang kanilang kaharap. Isa pa, mas humaba nga yung PBA playoffs, kaya naman mas magiging exciting ang paparating na Governor's Cup next season.